Simula ng gabing yon ay opisyal nang ang nanligaw si Edward kay Angela. Wala nang ang bawian pa yon. Sa ginawang panliligaw ni Edward kay Angela, ay mas lalo pa silang dalawa na pamahal sa isa't isa, lalo na si Angela. Tuwing umaga ay pinagluluto siya ni Edward ng masarap na breakfast, at tuwing gabi naman ay ganoon rin ang ginagawa nito. Pinagluluto siya ni Edward ng masarap na dinner. Hindi na siya pinapagawa ng kung anong gawaing bahay, dahil ito na ang gumagawa sa kanya. Araw-araw naman na pinaparamdam ni Edward sa kanya na espesyal siya. Araw-araw rin ang panliligaw nito sa kanya. Palagi siyang binibigyan ng bulaklak at chocolate nito. Kinikilig naman siya sa ginagawang iyon ni Edward sa kanya. Wala siyang masabing iba kundi mahal na mahal talaga siya nito. "1 week na akong nanliligaw sa'yo," sabi ni Edward sa kanya habang nakaupo sila kinagabihan sa labas ng bahay. Maliwanag na maliwanag sa labas ng bahay nila dahil sa iba't ibang ilaw na nandoon na parabang Christmas lights. Hindi pa naman sila inaantok kaya doon muna sila sa labas tumambay. Kanina pa silang dalawa tapos kumain ng dinner. Dahan-dahan naman na tumingin sa kanyang gwapong mukha si Angela. Tumango siya pagkaharap kay Edward na seryosong nakatingin sa kanya. Huminga muna siya ng malalim bago sumagot kay Edward na hinihintay ang sagot niya. "Alam ko naman yon, Edward. 1 week ka nang ang nanliligaw sa akin. 2 weeks na tayong magkasama dito sa bahay na tayo lang na dalawa. 1 week na lang ay darating na ang mommy ko mula Japan," malumanay na tugon ni Angela kay Edward na tumango-tango pagkasabi niya. "Yeh! 2 weeks na nga ang nakalipas na tayo lang na dalawa ang magkasama dito sa bahay niyo. 1 week na lang talaga ay darating na ang mommy mo mula sa Japan. Ang daming nangyari sa loob ng 2 linggo, no? Pakiramdam ko ay buwan na ang lumipas ngunit hindi pa pala. We still have 2 weeks before this month ends. Hindi mo pa ba ako sasagutin sa panliligaw ko sa'yo, Angela?" sagot naman ni Edward sa kanya. Angela licked her lips and sighed deeply. "Gusto mo na ba nasagutin kita sa panliligaw mo sa akin, Edward?" Mahina ngunit seryosong tugon ni Angela kay Edward. "Of course, yes. I want it, Angela. Sino ba ang ayaw na sagutin ka ng babaeng mahal mo na nililigawan mo? Wala naman siguro ang ayaw sa bagay na iyan. Sasagutin mo na ba ako, ha?" Mabilis naman nasagot ni Edward sa kanya. Hindi nagsalita si Angela sa kanya. "Kung sasagutin mo ako ay ayaw ko naman na sagutin mo ako, dahil pakiramdam mo ay pinipressure o pino-force kita, gusto ko na sagutin mo ako na bukal sa puso mo at gusto mo rin yon. Isa pa ay handa ka na maging magkasintahan tayong dalawa. Paano kung hindi kita sagutin, ha?" "Ano nang gagawin mo, Edward?" tanong ni Angela kay Edward. Biro lang naman niya yon kay Edward na napanguso pagkasabi niya ng tanong na yon. "Malulungkot ako, Angela. Sa tingin mo ba ay matutuwa ako?" "Of course not. Magiging malungkot ako. Ako na siguro ang magiging pinakamalungkot na lalaki sa buong mundo," nakangusong sagot ni Edward kay Angela na natatawa sa mukha niya. "Ang mo naman. Ikaw talaga ang magiging pinakamalungkot na lalaki sa buong mundo. Pambihira ka rin, no?" natatawang sagot ni Angela sa kanya. Sinimangutan siya ni Edward pagkasabi niya. "Na kung 0 ako, Angela. Ganoon talaga ang mararamdaman ko kapag hindi mo ako sinagot. I have high hopes na sasagutin mo ako dahil mahal mo naman ako, di ba? Kahit sino siguro ay malulungkot kapag nireject ka ng taong mahal mo. Tatanungin kita ha, kung ikaw ba ay tinalikuran o nireject ng taong mahal mo ay hindi ka ba malulungkot ha? Baliw lang ang hindi malulungkot at mai-disappoint," sabi ni Edward sa kanya. She sighed and replied, "Malulungkot rin naman pero hindi magiging ganoon ka o kagaya ng sinabi mo sa akin, Edward. Ang naman kapag ganoon. Malulungkot ako, hindi pwedeng maging masaya dahil walang nakakasaya doon. Tatanggapin ko yon kung ayaw talaga sa akin. Wala akong magagawa eh. Hindi ko naman siguro pwedeng ipagsiksikan ang sarili ko dahil mas lalong masasaktan ako." Edward gave her a quick nod and said, "Tama na sa mga ganyan. Hindi naman importante pag-usapan pa yan. Hahaba lang ang usapan natin tungkol diyan. Wala naman tayong makukuhang maganda." "Alam ko," Angela said, gasping for air. Natahimik silang dalawa ng ilang segundo matapos yun. "Angela." Tumingin muli si Angela kay Edward at nagsalita, "Ano?
Ano ang sasabihin mo? Sigh. He looked at her eyes and sighed deeply. Can you be my girlfriend? Tanong ni Edward sa kanya. Pwede na ba kitang maging girlfriend ngayon? Angela wasn't surprised when she heard that. She's expecting that for him. Napalunok muna siya ng sunod-sunod ng kanyang laway at pagkatapos ay humugot ng malalim na buntong hininga bago nagsalita kay Edward. Paano kung sabihin ko na hindi pa? Patuloy mo pa rin ba akong liligawan, ha? Hindi ka ba titigil sa panliligaw mo sa akin? Tanong ni Angela kay Edward na ang akala ay sasagutin na siya, ngunit iba ang narinig niyang lumabas sa bibig nito. Napakunot noo tuloy siya pero nagsalita pa rin siya kay Angela. Paluloy pa rin kitang liligawan, Angela. Hindi ako titigil sa panliligaw ko sa iyo hanggat sa pumayag ka na nga na maging girlfriend ko. Maghihintay ako sa iyo, Angela. Hihintayin ko ang matamis mong kahit kailan pa yan dahil ganoon kita kamahal. Handa akong maghintay kahit kailan pa yan basta masigurado ko na akin ka talaga. Seryosong sagot ni Edward kay Angela na napangiti sa sinabing iyon ni Edward sa kanya. Sasabihin ko sa iyo ngayon na hindi mo na ako kailangan panaligawan pa. Titigil ka na sa panliligaw sa akin. Hindi mo na kailangan pa na hintayin ako na sagutin ka sa panliligaw mo kahit kailan pa man yan dahil ano, ha? Tatanggihan mo ako, ha? Ganoon ba iyon, Angela? Tatanggihan mo ang lalaking mahal mo, mabilis naman na tugon ni Edward kay Angela. Angela smiled at him. Naguguluhan si Edward sa mga sinasabi ni Angela sa kanya, lalo na ang ngiti nito sa kanya. Hindi kita tatanggihan, Edward. Hindi ko iyon gagawin lalo na sayo. Sasabihin ko sayo na hindi mo na kailangan panahintayin ako kahit kailan at ipagpatuloy ang panliligaw mo sa ikin dahil sinasagot na kita, Edward. Pumapayag na akong maging girlfriend mo, sagot ni Angela kay Edward na nakangiti. Klaradong-klarado ang pagkakasabi ni Angela sa kanya. His eyes got bigger when he heard her answer. Talaga ba? Pumapayag ka na maging girlfriend ko, Angela? Baka nagbibiro ka sa akin tapos maya ay babawiin mo lang pala ang sinabi mong iyon. Sinasagot mo na ba talaga ako? Paninigurado na tanong ni Edward kay Angela. Sinisigurado lang naman niya ito kaya nagtatanong siya. Angela nods her head and said, Pumapayag na nga ako na maging girlfriend mo, Edward. Hindi ako nagbibiro sa sinasabi ko sa'yo. Hindi ko babawiin ang sinabi ko sa'yo na pumapayag na ako na maging girlfriend mo. Hindi naman ako ganoon na tao na mahilig mambawi eh. Sinasagot na talaga kita. Masaya ka naging ngayon? Matapos na sabihin iyon ni Angela sa kanya ay napatayo siya at tumalon-talon sa tuwa. Kumpirmado nga niya na sinasagot na talaga siya ni Angela. Sinagot na siya nito sa wakas sa isang linggo niyang panliligaw. Tumayo naman si Angela na natutuwa rin sa kanyang nakikita. Tumigil si Edward sa pagtalon-talon na para bang isang bata at muli siyang nilapitan. Mabilis na hinalikan siya nito sa labi na tinugunan naman niya. Parehas na nararamdaman nilang dalawa ang bilis ng pagtibok ng puso nila habang magkadikit ang katawan at labi nila sa isa't isa. Masayang-masaya ako ngayon dahil sa wakas ay sinagot mo na rin ako. Simula sa gabing to ay akin ka na. Girlfriend na kita, Angela. Boyfriend mo na rin ako at magkasintahan na tayong dalawa. Maraming salamat dahil pumayag ka na maging boyfriend ako. You're no longer single, Angela. You have a boyfriend now. I'm your first boyfriend and I want to be your last. Malumanay na sabi ni Edward kay Angela nang maghiwalay ang mga labi nila matapos ang halikan nilang yon. Naramdaman ni Angela ang pagtulo ng luha niya mula sa kanyang mga mata. Napapaluha siya hindi dahil nalulungkot siya, kundi natutuwa siya. Natutuwa siya na sa wakas ay nagkaroon na siya ng boyfriend. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon siya ng boyfriend. Napansin ni Edward ang pagtulo ng luha niya, kaya pinunasan iyon nito gamit ang dalawang hintuturo niya. Willie, are you crying? Mahinang usal ni Edward sa kanya. Pinunasan na nito ang luha niya sa mga mata di unaagos sa kanyang magkabila ang pisngi. Wala. Masaya lang ako kaya siguro napapaluha ako. Tears of joy lang naman to, eh. I couldn't believe that have a boyfriend now. Hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging boyfriend ko. I thought I couldn't have a boyfriend before, but you came into my life. Naluluha muling tugon ni Angela kay Edward. Huwag ka nang umiyak please.
Kahit tears of joy lang naman yan, ayaw ko na may nakikitang luha na nanggagaling sa iyong mga mata. Ang gusto ko lang na makita sa maganda mong mukha ay ang mga ngiti mong ngiting napakatamis-tamis. Wala kang kailangan na ikatakot o ano pa, Angela. Ako ang bahala sa iyo. Hindi kita pababayaan at mas lalo na hindi kita iiwanan. Ikaw ang babaeng mahal ko, Angela. Pangrap lang kita dati pero ngayon ay tayo nang ang dalawa. Ito na siguro ang masasabi ko na pinakamasayang gabi ko dahil sa wakas ay naging akin ka na at naging sayo na ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabi na to, sabi ni Edward sa kanya. Ganoon naman ako, Edward. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabi na to, sabi naman ni Angela kay Edward. Ito ang gabi kung saan naging akin ka at naging sayo ako. Mahal kita, Edward. Mahal din naman kita, Angela. Niyakap ni Edward si Angela ng napakahigpit na para bang wala nang ang bukas pa. Matapos yon ay hinalikan muli ni ito sa mga labi hanggang sa buhatin na niya ito patungo sa loob ng bahay. Napatili si Angela. Idle, huwag kang maingay dahil baka may makarinig sa ating dalawa, bulong ni Edward sa kanya habang buhat-buhat siya nito. Wala naman makakarinig sa atin dito, sagot naman ni Angela. Liyong mga halaman, maririnig nila tayo, pabirong sagot ni Edward kay Angela na napatawa. Baliw! Tumawa silang dalawa parehas at tuluyan na pumasok sa loob ng bahay. Saan mo ba ako dadalhin, ha? Ibaba mo ako please, tanong ni Angela kay Edward na boyfriend na nga niya habang buhat-buhat siya nito. Makapasok na silang dalawa sa loob ng bahay. Baba mo na ako, Edward. Nagmamakaawa ako sa'yo. Saan mo ba ako dadalhin, ha? Nandito naman na tayo sa loob ng bahay namin eh. Bakit hindi mo pa ako binababa? Umiti si Edward sa kanya at nagsalita, maghahoneymoon na tayong dalawa. Nagbibiro lang naman si Edward sa kanya, kaya sinabi nito yon. Nanlaki ang mga mata niya pagkarinig sa sinabing yon ni Edward sa kanya. Ano? Ano nang sinabi mo? Maghahoneymoon tayo? Are you out of your mind, Edward? Bagong kasal lang ang naghahoneymoon. Are you crazy, ha? Singhal ni Angela sa kanya at napatawa siya. Bakit ka tumatawa, ha? Nagbibiro lang naman ako sa iyo, sabi ni Edward sa kanya at nilakasan na tuloy nito ang pagtawa pagkasabi niya. Walang kaalam-alam si Angela na binibiro lang naman siya ni Edward. Ang sex na kaagad ang unang pumasok sa isipan niya pagkasabi nito na maghahoneymoon na sila. Alam naman niya na sa mga bagong kasal lamang ginagamit ang terminong iyon, hindi sa kanilang dalawa na magkasintahan pa lang naman. Sinamaan tuloy siya ng tingin ni Angela at nagsalita ito, ibaba mo na ako please. Hindi ka ba nabibigatan sa akin, ha? Ibaba mo na ako. Naririnig mo ba ang sinasabi ko sa iyo, Edward? Ibaba mo na ako. Bago pa tuluyan na magagalit o mainis si Angela sa kanya, ay ibinaba na nga niya ito malapit sa may hagdan. Inayos muna ni Angela ang kanyang buhok at suot bago humarap kay Edward na nakatingin lang sa kanya. Saan mo ba ako dadalhin, ha? Tanong muli ni Angela sa kanya. Bakit mo ba ako binuhat papasok dito sa bahay namin? May mga paa naman ako, di ba? Nagtataka pang tanong ni Angela kay Edward na tumigil na sa pagtawa at bumuga ng malamig na hangin bago nagsalita sa kanya. Gusto ko lang naman gawin yon at isa pa dahil na rin siguro sa tuwang nararamdaman ko ngayong gabi na to, Angela. Kung gusto mo pa nga ay buhatin pa kita hanggang sa kwarto mo ay magsabi ka lang. Paliwanag ni Edward sa kanya. Wag mo nang gawin yon. May mga paa naman ako, mabilis naman natangging sagot ni Angela kay Edward. Anong oras na ba, ha? Tanong niya pa sa boyfriend na nga niya si Edward na sinipat muna ang suot na wristwatch para tingnan ang oras. Pagkakita niya kung anong oras na nga at nagsalita na siya, it's 11 o'clock in the evening. Eksakto pagkakita ko. Matutulog ka na ba, ha? Inaantok ka na? Ganoon na. 11 o'clock in the evening na. Edward nodded immediately. Matutulog ka na ba? Inaantok ka na, tanong pang muli ni Edward sa kanya. Hindi pa naman ako inaantok, mahinang usal ni Angela kay Edward na boyfriend niya. He shook his head and licked his lips. Okay. Anong oras ka ba matutulog, ha? Tanong pa ni Edward sa girlfriend niya na si Angela kung anong oras ito matutulog.
Angela shrugged her shoulders and said, hindi ko alam eh. Kapag inantok na ako ay saka lang ako matutulog na. Paano naman ako niyan makakatulog kung hindi ako inaantok, di ba? Kailangan na antukin muna ako para makatulog na ako. You have point in your answer, Angela. Anyway, gusto ko lang natanungin ka kung ano ang gusto mong tawagan nating dalawa dahil magkasintahan na nga tayo. Alam mo naman kapag magkasintahan na, di ba? May tawagan. Ano ba ang gusto mong tawagan nating dalawa, ha? Sagot ni Edward sa kanya. Tinatanong niya si Angela kung anong gusto nitong tawagan nilang dalawa since magkasintahan naman na silang dalawa. Kailangan pa ba yun, ha? Malumanay na tugon ni Angela sa kanya. He nodded and said, kailangan yon eh. Ano ba ang gusto mong tawagan nating dalawa? May naiisip ka ba na pwedeng tawagan natin, ha? Wala eh. Wala akong maisip, nakangusong sagot ni Angela kay Edward na boyfriend niya. Talaga ba? Kahit isa lang, wala ka bang maisip, ha? Kahit yung mga simpleng tawagan lang kagaya ng babe, honey, love, sweetie, cutie pie at marami pang iba. Wala ka bang maisip o gusto na tawagan natin, ha? Tugon ni Edward sa kanya. Ikaw na lang bahala kung ano nang gusto mo na tawagan nating dalawa, Edward, sabi sa kanya ng girlfriend niya na si Angela. Pero gusto kong marinig ang sasabihin mo o opinyon mo. Ayaw ko na ako ang magdesisyon. Pipili ako ng tawagan natin tapos hindi mo naman pala gusto. Gusto ko na magkakasundo tayo sa magiging tawagan natin. Gusto mo sa tawagan na yon at gusto ko rin naman. In short, gusto nating dalawa yon. Mag-isip kaya tayong dalawa, no, paliwanag ni Edward sa kanya. Naiintindihan naman ni Angela ang sinasabi ni Edward sa kanya. Tumahimik si Angela matapos yon. Nag-isip-isip siya ng pwede nga nilang maging tawagan na dalawa. Nag-isip-isip rin si Edward na boyfriend niya. Baby ay ayaw mo ba? Tanong ni Angela sa kanya after a few minutes. Napanguso si Edward sa sinabing iyon ni Angela. Hindi niya masyadong gusto ang tawagan nilang ganoon. Ayaw ko. Maganda naman pero common naman na, sabi ni Edward sa kanya at tinanguan naman niya ito pagkasabi sa kanya. Okay. May naisip ka na rin ba, ha? I think lahat naman na common, Pare-parehas naman na ang tawagan ng mga magkasintahan. Nagkakaiba lang naman sa karelasyon, di ba? Katwiran ni Angela sa kanya. I know. Darling ba ay ayaw no, sagot ni Edward sa kanya. Umasim ang mukha ni Angela pagkasabi ni Edward. Mukhang ang tanda naman na natin kung ganoon ang tawagan natin. Karamihan kasi sa mga medyo matanda, yung may mga asawa na ay ganoon ang tawagan nila. As don't like it, okay, sagot ni Angela sa kanya. Hindi niya gusto yon. Nag-isip-isip pa silang dalawa matapos yon. Wala silang maisip na iba kundi yung mga naririnig naman na nila sa karamihan. Wala akong maisip nakangusong sagot ni Angela kay Edward. Ako rin naman Wala rin akong maisip na tawagan nating dalawa. Ano na lang kaya, saad ni Edward sa kanya. She shrugged her shoulders again and said, hindi ko alam. Sasayangin lang natin ang oras natin kakaisip diyan. Tutal parehas naman tayong walang maisip na kakaiba, pumili na lang tayo doon sa mga sinabi mo kanina. Naalin ba doon, ha? Kunot noong tanong ni Edward sa kanya. Angela sighed first and said, yung mga simple lang na tawagan kagaya ng bebe, honey, love, sweetie, cutie pie, baby o ano pa, wag lang darling. Parang pangmatanda kaya ayaw ko. Sweetheart. Ayaw mo ba kung sweetheart na lang ang tawagan nating dalawa, ha? Tugon ni Edward sa kanya. Ayaw ko. Pangmatanda na yan Magkasama yan ng darling, reklamo pa ni Angela sa kanya. Tumahimik muna si Edward para mag-isip-isip. Nang may maisip na siya ay nagsalita kaagad siya sa harapan ni Angela na girlfriend niya, alam ko na kung ano. Ano? Mahal, sabi ni Edward sa kanya dahilan upang mapakunot noo siya. Ano? Mahal? Mura na lang para mabenta pa. Pag mahal kasi ay mahirap maubos. Hindi masyadong nabebenta kumpara mo naman sa mura, sabi ni Angela na sinamahan na niya tuloy ng biro. Humagalpak ng tawa si Edward pagkasabi niya. Napatawa na rin siya. Tiba ka rin talaga, no? Seryosong usapan natin tapos ganoon ang sasabihin mo. What nice joke is that?
Ang galing mo talaga. Tumatawang sagot ni Edward sa kanya. Wala naman na tayong maisip pa kaya hindi ko na lang sineryoso ang sasabihin ko. Mabuti pa siguro na kinaano ha. Their eyes met na tahimik silang dalawa. Magpahinga na tayong dalawa. Wag na natin problemahin pa kung ano nang tawagan nating dalawa. Baby na lang ang tawagan nating dalawa para feel natin na baby pa talaga tayo. Sagot ni Angela kay Edward na natatawa na naman sa kanya. Baby? Angela nods her head and said. Sinabi ko na iyon kanina, di ba? Maganda naman kahit common na. You'll always be king kay baby. Edward sighed deeply and said, kung iyon na ang sa tingin mo ay maganda, hindi na ako tatanggi pa sa tawagan natin na yon. Maganda naman nga eh. Ikaw lang talaga ang aking baby. Tumawa si Angela pagkasabi niya. Ginagawa na tuloy nilang dalawa katatawanan yon. Well, masaya lang naman sila kaya ganoon ang naramdaman nilang emosyon. Same with me, baby. I'm so happy to be your baby, sabi naman ni Angela sa kanya na natatawa. Baka ang mangyari nito ay babytawan mo ako sa bandang huli. Tumawa si Edward ng napakalakas. Wag na nga baby ang tawagan nating dalawa. Pinagtatawanan lang natin eh. Wag na kaya tayong hindi pwede. Hindi pwedeng wala tayong tawagan, baby. Leon na iyon, baby. Wag na natin pagtawanan pa. It's final. Baby na ang tawagan nating dalawa. Mahal na mahal kita at lahat-lahat ay babygay ko para sa'yo, sabi ni Edward sa kanya. Nakokornihan silang dalawa sa isa't isa pero Nage, enjoy sila sa kakornihan na yon. Ang corny nating dalawa, sabi pa ni Angela. Nga, okay lang maging corny basta ako pa rin ang yung one and only, nakangising tugon ni Edward kay Angela at mabilis na inilapit ang mukha nito sa kanya para halikan siyang muli sa mga labi. Ipinikit ni Angela ang kanyang mga mata at ninamnam ang mga sandaling ang mga labi nila ay magkalapat sa isa't isa. Naririnig nila ang kanilang puso na napakabilis ng tibok para sa isa't isa. Binuhat muli ni Edward si Angela at dinala ito sa kwarto nito. Hindi na nga ito nagprotesta pa. Sino ba naman ang magpuprotesta sa taong pinakamamahal mo? Wala naman, di ba? Binitiwan ni Edward si Angela na girlfriend niya sa kama nito. Hindi lang si Angela ang napahiga sa kama, maging si Edward ay napahiga rin kagaya niya. Kinubabawan siya ni Edward at nagkatitigan sila sa kanilang mga mata. Walang sabi-sabi si Edward na hinalikan ang kanyang mga labi. Naghalikan muli silang dalawa hanggang sa matagpuan nila ang isa't isa na unti-unti nang ang hinuhubad ang kanilang suot sa katawan. Tinapunan ni Angela si Edward na boyfriend niya nang nagtatanong na tingin. Are we going to do this thing, ha? Tanong niya sa boyfriend niya na si Edward. Alam niya kung ano ang posibleng gawin nilang dalawa. Edward nodded slowly and said, ayaw mo ba, ha? Tinulungan mo nga akong hubarin ang suot kong shirt, Ibig sabihin ay gagawin talaga natin to. Napabuntong hininga si Angela pagkasabi ni Edward sa kanya. He has a point. Tinulungan niya si Edward na hubarin ang suot na shirt niya, kaya ibig sabihin ay gagawin talaga nila yon. Ang tinutukoy nga nilang dalawa ay walang iba kundi ang sex at wala nang iba pa. Napalunok rin siya ng kanyang laway. Ginaya na lang kita, Hinubad mo na rin naman ang suot kong pang-itaas, nakangusong tugon ni Angela sa gwapong boyfriend niya na si Edward. Talaga ba? Hindi mo lang ako ginaya, baby. Ginawa mo yon dahil gusto mo rin na gawin natin ang bagay na magpapaisa sa ating mga katawan, tugon ni Edward sa kanya. She gasped loudly and said, virgin pa ako. Edward nodded immediately. Alam ko naman yon na virgin ka pa pero ano, ha? Tanong ni Angela sa kanya na nakaawang ang mga labi. Pero hindi mo naman kailangan na matakot kung gawin man nga natin ang bagay na yon. I think alam mo na kung ano ang tinutukoy ko sa'yo, baby, malumanay na tugon ni Edward sa kanya. Bumuntong hininga si Angela at dahan-dahan na ibinuka ang mga labi para magsalita sa kanya. Ganoon ba? Mahinang usal niya. Her handsome boyfriend nods his head and said, gusto mo na bang gawin natin yon, ha? Hindi muna siya nagsalita. Nanahimik muna siya ng ilang segundo bago nagsalita. Gagawin ba niya yon na makipag-des kay Edward na boyfriend niya? Natatakot siya na gawin. She has no experience when it comes to that kaya ay hindi niya alam ang gagawin.
She has an idea about sex, but she hasn't experienced it yet. Before she speaks to him, she licked her lips and sighed deeply. I really want to experience it siguro, dahil na rin sa curiosity, nakangiwing sagot ni Angela kay Edward. Tumango si Edward sa kanya at nagsalita, understand you, baby. Kung gusto mo ngang ma-experience ang bagay na yon, kailangan natin na gawin yon, diba? It's part of our relationship naman na yon, Hindi naman masamang gawin natin yo, diba? Hindi naman na tayo bata pa, Matanda na tayo. Nasa tamang edad naman na tayo. Yung iba nga sa mga kaedad natin ay may asawa na, diba? Kaya walang masama na gawin natin yon. It's quite painful in the beginning, but the pain might be replaced with pleasure in the end. I think you would like it, baby. Kung ayaw mo na gawin natin yon o tumanggi ka ngayong gabi na to ay irerespeto ko ang desisyon mo. Hindi kita pipilitin na gawin nating dalawa. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa iyo, ha? Angela looked at his eyes and sighed deeply again. Kinakabahan at natatakot nga siya, ngunit gusto naman niya na ma-experience ang bagay na iyon kaya magdadalawang isip pa ba siya. Kung tatanggi naman siya na gawin nila yon ay tatanggapin naman yon ng boyfriend niya na si Edward. He'll respect her decision. Mahal niya si Edward at may relasyon na silang dalawa. Hindi naman masamang gawin nila yon. He has a point sa sinabi nito sa kanya na hindi naman na sila bata, matanda na sila. May relasyon naman sila sa isa't isa. Ang masama lang ay kung pareha sila minor de edad at gagawin nila yon. Hindi talaga pwedeng gawin yon, ngunit sa edad nila ay wala naman na masama lalo na ay may relasyon silang dalawa. People won't judge them with that thing. It's part of the relationship. Hindi naman pwedeng sabihin na hanggang pagsasabi ng "I love you" ang relasyon nilang dalawa. Ipinikit ni Angela ang kanyang mga mata ng ilang segundo at pagkatapos ay binuksan naman yon. Huminga siya ng malalim at muling tinititigan ang gwapong boyfriend niya sa mga mata nito. She could feel the love that he feels for her. Ramdam niya yon na parabang tumatagos rin sa puso niya. Pakiramdam pa niya ay parabang matagal na silang dalawa may connection kahit hindi pa nag-cross ang mga landas nila. Hindi ako mahinang usal niya kay Edward. Talaga? Ibig mong sabihin ay handa kang gawin iyon nating dalawa ngayong gabi kahit wala ka pang experience at kinakabahan o natatakot ka. Ganoon ba ang ibig mong sabihin sa akin, baby? You want to have sex with me? Paniniguradong tanong ni Edward sa kanya na kaagad naman niya na tinanguan. I want to have sex with you, baby, she said slowly. Gusto ko na maranasan yon. Her boyfriend sighed and nodded slowly. Okay. You told me that, baby. Are you going to give up your virginity to me, ha? Tanong pa ni Edward sa kanya. She quickly nods her head and said, yes. I'm willing to give up the virginity to Isvay first boyfriend. Mahal naman kita, You're the first boyfriend and I want you to be the first in bed too. Edward nodded again and said, it's now clear to me that you want to give it up, and I would be your first when it comes to that. Ang sarap pakinggan para sa isang lalaki na kagaya ko, dahil alam ko kung gaano kaimportante ang bagay na yan sa babaeng kagaya mo, baby. It's precious. Pakiramdam ko pa ay para ba akong pinagkatiwalaan ng isang ginto na sa lahat ng lalaki ay ako ang makakakuha niyan sa'yo. I had sex with a lot of women before, but I never had chance to have sex with a virgin like you who would give her virginity to someone like me. I was special then. Huwag kang mag-alala dahil sinisigurado ko sa'yo na hindi kita iiwan kahit ano nang mangyari. I'll cherish you forever, baby. If that's your decision, I wouldn't stop you. Hindi mo kailangan nakabahan, okay? Ako ang bahala sa iyo. Promise you that you'll have the best experience you never had before. And you wouldn't forget that no matter what happens to us. Pagkasabi ni Edward ng paliwanag na iyon niya kay Angela na girlfriend niya ay muli niyang hinalikan ito sa mga labi. Malinaw na sa kanila ang lahat ng iyon. Angela wants to have sex with him and he wants it too. It's enough for him to know that he didn't force him to do that. Gila, be gentle, baby. You have to trust me, okay? Bulong pa ni Edward sa kanyang kaliwang tainga. Angela nods her head and sighed deeply. Hindi na siya nagsalita pa. Hinayaan na lang niya ito sa susunod na gagawin.
Sinabi naman niya na gusto niyang gawin iyon para maranasan na niya. She's giving up her virginity to the man he loves for the first time. Edward is her first boyfriend, the one she could proclaim as her first love, and the man she trusted to enter her life. Habang naghahalikan silang dalawa ay nararamdaman ni Angela ang mga kamay ni Edward na boyfriend niya na unti-unting inaali ang suot niyang kulay pulang bra. Nang maalis nito yon ay tumigil ito sa paghalik sa kanya. Muli niyang pinakiramdaman ang susunod na gagawin ni Edward sa kanya. He licked her breasts and kissed it later on. Napapaungol siya sa ginagawang yon ni Edward sa kanya. Unti-unti na rin niyang nalalasap ang pakiramdam ng mailalaking nagpapasaya sa buhay niya. Nakikiliti siya habang nagsimulang manginig ang buo niyang katawan. Bumaba ang mga halik ni Edward mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang pusod hanggang sa tumigil ito sa ginagawang iyon. Pinagmamasdan niya ang katawan ni Angela na iniisip niya habang nagsisex sila ng mommy nito. Kung dati habang nagsisex sila ni Dina ay iniisip niya na si Angela ang kasex niya at hindi ito ngayon ay hindi na niya kailangan na isipin pa yon sapagkat maangkin na niya ito ng buong buo. Hindi niya sasayangin ang pagkakataon na binibigay sa kanilang dalawa, lalo na ay may relasyon na sila sa isa't isa. "You're so beautiful, baby," he whispered as he looked at her sexy body. "Kung dati ay pinapangarap ko lang na mahalikan ka at mahaplos ang iyong katawan, ngayon ay malaya na akong gawin yon. Hindi ko na talaga sasayangin pa ang pagkakataon na to, baby." Kinilig naman si Angela matapos sabihan siya ni Edward na boyfriend niya na ang ganda niya at pakiramdam pa niya ay lumaki ng husto ang dalawang tainga niya. Ninisyan lang niya si Edward at muli nitong pinaglapat ang mga labi nila. "Ano na ang gagawin mo?" bulong ni Angela sa tainga niya nang bumitaw siya sa pagkakahalik nito sa kanya. She heard him breathe heavily before he answers her question what he should do next. "Till make love to you, baby," he whispered. Nakikiliti siya sa sinabi nitong iyon dahil tumatama sa kanyang kaliwang tainga ang hangin na nagmumula sa bibig nito. His breath is so warm and it makes her body itches for him. Nararamdaman na niya ang pag-init ng buong katawan niya. "Do you want me to make love with you, huh? To ask you again, baby." "You don't have to ask me again, baby. Naghihintay na lang naman ako ng susunod na gagawin mo, eh." "I told you about it," sagot ni Angela sa kanya. He nodded immediately. He kissed her lips again and continued removing the remaining clothes on her body. Napamura si Edward nang makita nito ang buong katawan niya na hubot-hubad. Inalis na rin nito ang kanyang underwear. He looked at her pussy and kissed it. Her heart is hammering inside her chest. Napapaungol siya ng mga sandaling iyon. Hindi lang hinalikan iyon ni Edward. He licked it using his tongue, so she moaned softly. "Oh, shit." "Oh," ungol nga niya habang nakakapit siya sa buhok ni Edward. She likes the sensation that it causes to her body. Patuloy lang si Edward sa ginagawang iyon nito. Nang magsawa ito sa ginagawang iyon ay iniangat nito ang kanyang mukha para magsalita sa girlfriend niya na halata sa mukha ang naghahalong kaba at antisipasyon. She likes it, mumiti ito sa kanya at nagsalita, "You have a beautiful pussy, baby. I can't wait to fuck you tonight." Napalunok siya ng kanyang laway at pagkatapos ay nagsalita, "I'm waiting for it, baby." Hain ko maiwasan makaramdam ng kaba at takot. He nodded and said, "I know that, baby. Inuulit ko sa iyo na hindi mo naman kailangan na makaramdam ng kaba at takot. Ako ang bahala sa iyo, okay? I'll be gentle. There's pain, but it'll be replaced gives pleasure in the end and you will like it." Lumunok muli siya ng kanyang laway at pagkatapos ay tumango. Tumayo si Edward para hubarin ang kanyang suot na short at underwear nito. Kumawala kaagad sa loob ng underwear nito ang mahaba at malaking pagkalalaking to. It was her first time na makita ito ng buong buo. Nakatambad sa harapan niya ang malaking katawan ni Edward. Ang hot talaga nitong pagmasdan at kahit sinong babae ay papayag na makasex ito. Naalala tuloy niya ang 2 beses na nakita niya ito nakasex ang mommy niya. Napabuntong hininga siya. "Do you like the body?" Nakangising tanong ni Edward sa kanya. Hawak-hawak nito ang kanyang pagkalalaki. Napapamura si Angela sa isip niya habang iniiwas ang tingin dito. He's so big and she isn't sure nakakasya ba ito sa kanya. Mukhang mahihirapan siya at sana ay kayanin niya. She breathed deeply and said,
Kailangan mo pa ba akong tanungin ng ganyan na tanong, ha? Edward smiled widely. Yes, baby. Gusto naman na kita, di ba? Mahal kita, baby. I really like you. Lahat sa'yo ay gusto ko kahit ano pa yan. Gusto kita ng buong buo. Wala akong dapat na sabihin na hindi ko gusto sa'yo. Once na minahal kita, nangangahulugan na kahit ano pa man yan sa iyo ay gusto ko, sagot ni Angela sa kanya. I really like your answer, baby. Ang ganda ng sagot mo. Hindi yon direktang sagot, ngunit masasabi ko na nasagot na nga ng sinabi mong yon sa akin ang hindi ko pa nagtatanong sa iyo. It answers everything, baby, sagot ni Edward sa kanya. She smiled at him. Ang ganda rin naman ang sagot na iyon ni Edward sa kanya. Ang sarap pakinggan ng sagot na yon mula dito. Gusto ko rin ang naging sagot mo na iyon sa akin, baby. Wala akong masabi, humahangang sagot ni Angela sa kanya. Humahanga ako sa'yo. Same with me, baby. Pinapahanga mo rin naman ako, sagot naman ni Edward sa kanya at hinalikan siyang muli sa mga labi. Tuluyan na siyang kinubabawan nito sa pangalawang pagkakataon hanggang sa maramdaman na niya ang kamay nito sa pagkababae niya. Handa ka na ba, baby? Bulong nito sa kanyang tainga. She licked her lips and sighed deeply. Dahan-dahan naman siya na tumango dito. Handa na ako, baby, sagot nga niya sa gwapong si Edward na boyfriend niya na hinalikan muli siya. Inayos nito ang pagkakakubabaw sa kanya hanggang sa unti-unti nang ang maramdaman niya ang pagpasok nito sa loob niya. Dahan-dahan lang ang pagpasok nito sa kanya. Panay ang buntong hininga ni Angela habang nararamdaman niya ang pagpasok ni Edward sa loob niya. Napapakagatlabi siya. He's so big kaya nararamdaman na niya ang sakit kahit wala pa nga sa kalahati ang naaabot nito. Are you okay? Bulong ni Edward sa kanya. Tumango naman siya. Okay lang ako kahit sa umpisa lang naman to, Mawawala rin naman to mamaya. You have to trust me, baby. Ako ang bahala sa iyo. I'll be gentle, sabi ni Edward sa kanya na tinanguan muli niya. Kahit natatakot at kinakabahan ay hinayaan lang niya si Edward na boyfriend niya na ipagpatuloy ang ginagawa nito. Dahan-dahan lang ito sa pagpasok sa kanya, kahit nahihirapan siya, her heart is still hammering inside her chest. Kahit hindi pa nangangalahati ito sa kanya, ay dahan-dahan na gumagalaw na ito sa loob niya. She could feel the pain at mas lalong mararamdaman niya iyon kapag nakapasok na sa kanya ito ng buong buo. Nakapilkit ang kanyang mga mata at naramdaman niyang muli ang paglapat ng mga labi nila. Tumugo naman siyang muli sa nakalulunod na halik nito. Umuulos na si Edward sa kanya, kaya naman ay mas lalong nagiging madulas na ang kanyang lagusan. Mas makakadali yon kay Edward na makapasok sa kanya ng buong buo. Patuloy lang si Edward sa paggalaw ng mabagal hanggang sa naipasok na niya ng buong buo ang kanyang kahabaan sa loob ni Angela. Napakagatlabi si Edward nang maramdaman niya ang pagbaon ng kahabaan ni Edward sa kanya. Pakiramdam pa nga niya ay para bang may napunit sa loob niya. May tumulong mga luha sa kanyang mga mata matapos yon. Nakita yon ni Edward na boyfriend niya, kaya mabilis naman na pinunasan nito yon. It's okay, baby. Ganyan talaga kapag first time. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita pahihirapan pa. The pain might be replaced with pleasure soon. Magtiwala ka lang. Mahal kita, okay, sabi ni Edward sa kanya at hinalikan muli siya sa labi nito. Dahan-dahan naman na siyang tumango. Kailangan ko nang gumalaw para hindi ka na masyadong masaktan pa, baby. Ipinulupot ni Edward ang dalawang binti ni Angela sa kanyang baywang at diniin ang kanyang sarili. Gumalaw na siyang muli sa loob ni Angela. Ramdam na ramdam niya ang init sa loob nito. She's wet already. Dahan-dahan lang ang paggalaw niya sa loob ng girlfriend niya. Napapapikit rin siya ng kanyang mga mata habang ninamnam ang masarap na sensasyon na dinudulot ng pagkiskis ng kanyang pagkalalaki sa loob ng babaeng mahal niya. Kanina pa siya nasasarapan habang ang kanyang girlfriend ay nararamdaman pa rin ang sakit at kirot. Mawawala rin naman iyon mamaya. Kahit mabaglang ang paggalaw niya sa loob ni Angela, ay hindi na siya huminto pa. Patuloy lang siya sa paggalaw kahit mabagal. Sinasanay na niya ang pagkababae nito sa laki niya. Yumakap na rin si Angela sa kanyang matitipunong katawan na unti-unti nang ang nababasa sa pawis. Mamaya niyan ay makikita niya na parehas na silang dalawa naliligo sa pawis.
Nabang tumagal ay bumibilis rin ang paggalaw ni Edward sa loob niya. Naramdaman naman yon ni Angela, kaya mas lalo rin na humihigpit ang pagkakayakap niya sa matitipunong katawan nito na kay sarap yakapin sa totoo lang. Kagat-kagat pa rin niya ang kanyang latbi, habang hindi nila pinaglalapat muli ang kanilang mga labing dalawa. Masakit pa ba, baby? Bulong ni Edward sa kanya. Tinatanong nito kung masakit pa ba. Tumango naman siya at nagsalita, yes, I could feel the pain, but you have to continue thrusting inside me. I can feel little pleasure. Will you keep on thrusting your big cock inside me, baby? Sige lang. Please. Don't stop. Umaasa ako na mawawala ang sakit dahil yon ang sabi mo sa akin. I trusted you, baby. Mawawala rin ang sakit, baby. Relax ka lang please. Mawawala rin to, huwag kang mag-alala, okay? Ang sarap mo. Ang sarap ng isiki mo sa totoo lang. Oh. Shit! Fuck! Sagot ni Edward kay Angela na may kasamang pag-ungol. Mas lalong nag-init ang buong katawan ni Angela matapos sabihin iyon ni Edward sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng pagka-offend o disgust about it kundi gusto niyang iyon na marinig dito. Kahit paulit-ulit na sabihin ito yon habang nagsisex sila ay hindi siya magagalit o ma-offend. Patuloy lang si Edward. Patuloy lang sa pag-ulos na inuunti-unti ni ang bilisan hanggang sa bumilis na nang bumilis ang paggalaw niya. Ang bilis ko na, baby. Masakit pa ba? Tanong pa nito sa kanya. Yes, pero nawawala naman na, mabilis na tugon ni Angela sa kanya. He shook his head and said, okay. Mas lalo ko pa bang bilisan, ha? May ibibilis pa ako, baby. This isn't the final. Angela nods her head and said, yes, baby. Kung yon ang magiging paraan para mawala na ang sakit ay gawin mo na please. Make it faster, baby. Her boyfriend smiled at her and kissed her forehead. Binilisan pa ng binilisan ni Edward ang paggalaw sa kanya hanggang sa unti-unt nang ang nawawala ang sak. Lumalakas na rin ang ungol ni Angela habang umuulos sa loob niya si Edward ng napakabilis. Ah! Fuck! Ang sarap niyan, baby. Fuck! Sige pa, ungol nga niya at ginanahan pa ng husto si Edward. Mas lalo pang tumindi ang nararamdaman ni E na pagnanasa para sa girlfriend niya. Alam na niya na hindi na nakakaramdam ng sakit si Angela dahil napapaungol na ito ng malakas. Wala na rin ang sakit na sinasabi niya dito kanina bilang paalala. You like it so much, baby, bulong pa niya sa tainga ni Angela. Yes, baby. Ganto pala yon. Oh, shit. Thanks for giving me this kind of happiness I couldn't forget forever. Mahal kita, baby. Mahal na mahal, sagot ni Angela sa kanya. Mahal na mahal rin kita, baby. Thanks for letting me be part of your life. Mahal na mahal kita. I'll do everything for you. Hindi kita iwan, sabi naman nito sa kanya. Maya-maya ay nagsasagutan na silang dalawa ng ungol na dalawa. Tanging yun lang ang maririnig sa loob ng kwarto ni Angela at samahan pa ng paglangit-ngit ng kanyang kama dahil sa bilis ng paggalaw ng gwapo at machong boyfriend niya na yakap-yakap niya ng napakahigpit. Ayaw na niya itong mapagligaya pa ng ibang babae, lalo na ang mommy niya. Sa kanya na ito, Angela felt her release for several times. Hindi niya mabilang kung ilan ang naging orgasm niya. Wala siyang masabi kay Edward na boyfriend niya. He's a very good performer. Punong-puno siya ng mga sandaling iyon. I'm closer, baby T. Imporma ni Edward sa kanya. Saan mo ba gustong ilabas tong pagmamahal ko sa'yo? Do you want me to spurt it inside of you? Leon ang gusto ko, I want to spurt it inside of you as a sign that you're mine now. Paano kung mabuntis mo ako? Sigurado ka ba, ha? Malumanay na tanong ni Angela sa kanya. Edward nodded immediately. Yes, sigurado ako, baby. Kung mabuntis nga kita ay handa naman akong panagutan ka, Handa akong magpakaama sa mabubuo nating dalawa. Nasa tamang edad naman na tayo, di ba? We can raise our child naman na, Ano nang desisyon mo, ha? Sagot ni Edward sa kanya. She took deep breath first and said, bahala ka, baby. Kung iyon ang gusto mo ay wala akong magagawa. Dahil mahal kita ay hahayaan ko na gawin mo yon. Gusto mo ba na magkaanak tayo?
Tanong pa ni Edward sa kanya. Ba't naman hindi kong bibigyan tayo? Is baby is blessing, right? Nakangising tugon ni Angela sa kanya. Yeah, I know. Is baby is blessing. You're a baby and you're in blessing to me too, sabi ni Edward sa kanya na nakangisi rin kagaya niya. Edward finished after a few minutes. He spurted his hot load inside her. Ramdam ni Angela ang pagsirit nito sa loob niya. She could feel that it'll reach her womb. Bumagsak si Edward sa ibabaw niya na naghahabol ng kanyang hininga. Pawis na pawis silang dalawa. Niyakap naman niya muli ito ng napakahigpit habang hinihintay ang muling pagiging normal ng paghinga nito. They're both satisfied. Are you alright now? Mahinang tanong ni Angela kay Edward na boyfriend niya makalipas ang ilang minuto. Naghintay muna siya ng ilang segundo bago tuluyan na sumagot si Edward sa kanya. Dahan naman nitong iniangat ang kanyang mukha para makipagtitigan muli sa kanya. Nakakubabaw pa rin ito sa kanya. Ngumiti muna si Edward na gwapong boyfriend niya at nagsalita. I'm alright, baby. Okay naman ako, Napagod lang, but it's all worth it. I'm satisfied after we had sex for the first time. It's our first time having sex, right? You gave up your virginity to me, baby. Angela slowly nods her head. No. I'm no longer virgin, baby. I gave it already to you, and promised me that you won't waste it. It's precious, but decided to give it you because I love you, sabi ni Angela sa kanya. Tinanguan naman kaagad ni Edward si Angela na girlfriend niya pagkasabi nito at ninisyan. I would never waste it and he would never leave you, baby. Hindi ko gagawin yon. Pinapangako ko muli sa iyo yon. Mahal kita, How about you, anyway? Okay ka lang ba, ha? Sagot ni Edward sa kanya na malumanay. She sighed first before she speaks to her handsome boyfriend. Yeah, okay naman ako, sagot nga niya kay Edward na boyfriend niya. Talaga ba? Sigurado ka, ha? Paniniguradong tanong ni Edward sa kanya. She quickly nods her head and replied, I could feel the soreness down there and I think it's because of what we had a while ago, baby. Yun lang naman ang nararamdaman ko at wala nang iba pa, Her handsome boyfriend nods his head. Yeah, it's because of what we had a while ago that's why you feel its soreness. Huwag kang mag-alala dahil mawawala rin naman yan after a few days. Ganyan naman talaga kapag first time. I'm big, right? Tugon pa ni Edward sa kanya. Yes, you're big, baby. Akala ko nga kanina ay baka hindi ko kayanin, nakangusong tugon ni Angela sa kanya. Kinaya mo naman yon, baby. Akala mo lang yon kanina. Alam mo kapag mahal mo ang isang tao ay lahat kaya mo kahit sa tingin mo ay hindi mo kakayanin. It means walang imposible sa mga bagay na gusto mo. Mabilis naman na tumango si Angela pagkasabi ni Edward sa kanya. Pag may kailangan ka nararamdaman after natin na gawin yon ay magsabi ka lang sa akin, okay? Huwag kang mag-alala dahil ipapaalam ko kung mayroon man nga, baby, sagot ni Angela sa kanya. Magpahinga na tayo. Anong oras na ba, ha? Isa don't know, baby. Wala akong orasan. Baka madaling araw na yan, sagot ni Edward sa kanya. Tumango naman si Angela at nagsalita, siguro nga ay madaling araw na. Kanina pa gumabi, di ba? Matulog na siguro tayo. Edward smiled widely and said, thanks for tonight, baby. Ang haba nang naging gabi natin. Hindi mo ba iyon napansin, ha? Ganoon naman ang pakiramdam ko, Ang haba ng naging gabi natin ngayon, baby. I couldn't believe na ganito na tayo ngayon, sabi ni Angela kay Edward na boyfriend na nga niya. I have a boyfriend now, baby. Edward nodded again and replied, same with me, baby. I couldn't believe this is happening to us. Is promise you no pain and assurance na hindi kita ilwan kahit ano pa ang mangyari. Do you understand me, huh? Yeah, understand you, baby. Hindi rin kita iiwan, pinapangako ko rin yan sa iyo, sabi naman ni Angela kay Edward nang inisyan niya. Mahal na mahal kita, baby. Mahal na mahal rin kita, baby, sagot rin ni Edward sa kanya. Niyakap siya ni Angela ng napakahigpit at ganoon rin ang ginawa niya. Niyakap niya rin ito ng mahigpit at hinalikan sa noo.
Ipinikit na nilang dalawa ang kanilang mga mata para matulog na. Magkayakap silang natulog na dalawa na may ngiti sa labi. Hubot-hubad pa rin silang dalawa. Kinabukasan ay tinanghali ng gising silang dalawa. Araw ng Sabdo kaya ay walang pasok si Angela sa kanyang trabaho, kaya walang problema kahit tanghali na silang magising. "Good morning, baby," nakangising bati ni Edward sa kanya. Ang kagwapuhan kaagad nito ang nakikita niya. Ang sarap naman sa pakiramdam ng ganoon. Umiti naman si Angela at binati si Edward na boyfriend nga niya. "Good morning too, baby." "Ang gwapo-gwapo mo talaga," bati rin ni Angela sa boyfriend niya na si Edward na pinuri pa niya sa pagiging gwapo nito. "Thanks for saying that, baby." "Ang ganda mo rin naman sagot rin ni Edward sa kanya na nakangisi pa rin. "Talaga ba?" "Maganda ako," nakangising tugon ni Angela sa kanya. He quickly nods his head and said, "You're beautiful, baby." "Hindi mo ba alam yon na maganda ka, ha?" "Na, baby. Maganda na ako," sabi ni Angela na natatawa sa boyfriend niya. Tumawa rin naman ito sa kanya. "Baby D." "Yes?" Edward sighed deeply and said, "Alam mo ba na ito ang unang umaga na magkasintahan tayong dalawa?" No. Ito ang unang umaga na gumising tayo na magkasintahan na nga tayong dalawa." "I never think of that." "Thanks for reminding me about it, baby," sabi pa ni Angela sa kanya. "You're always welcome, baby." "Wala ka naman pasok ngayong araw na to, di ba?" saad ni Edward sa kanya. She quick nods her head and replied, "Zero." "Wala naman akong pasok ngayon, baby. Araw ng Sabado ngayon." "I know, baby." "Wala ka bang ibang lakad, ha?" tanong ni Edward sa kanya na kaagad naman niya na sinagot para malaman nito ang sagot niya. "Wala, Wala akong lakad ngayon, baby. I'm free to do anything I want this day hanggang bukas na araw ng linggo." "Bakit ka ba nagtatanong, ha?" sagot ni Angela sa kanya na may kasamang tanong. "Gusto ko sana na lumabas naman tayong dalawa ngayon araw na to. Maybe we can celebrate the beginning of our relationship," sabi ni Edward sa kanya. "Ayaw mo ba, ha? We can have a date, our first date as couple, baby." "Magandang ideya yan na sinabi mo sa akin, baby. Gusto ko rin yan na sinabi mo sa akin ngayon. Lumabas tayo mamaya para mag-celebrate na rin ang simula ng ating relasyon na dalawa. We'll have our first date as couple this day, baby." "I'm so excited for that," masayang-masaya na saad pa ni Angela kay Edward. "Me too, baby. I'm so excited for that," sagot ni Edward sa kanya na nakangiti pa rin. Pareha silang dalawa na nakangiti. They kissed each other first before they go downstairs to prepare for their breakfast. Naunang bumaba si Angela samantalang si Edward ay nahuli naman. Pumunta pa kasi ito sa kwarto ni Dina. Hindi siya natulog doon kagabi. Doon siya natulog sa kwarto ni Angela na girlfriend na nga niya. Leon ang unang pagtulog niya sa kwarto nito. Nakakasigurado siya na mamayang gabi ay doon muli siya sa kwarto nito matutulog. May 1 linggo pa bago umuwi si Dina mula sa Japan. Hindi naman nagtagal si Edward doon sa kwarto ni Dina. Lumabas naman na siya doon para sundan si Angela sa kumain na alam niya na nagsisimula na magluto ng breakfast nilang dalawa. Tutulungan niya ito sa pagluluto ng breakfast nila. Tinulungan naman niya na magluto ng kanilang breakfast, tea ng girlfriend niya na si Angela. Hindi naman ito tumanggi sa kanya, hinayaan naman siya na tumulong nito. Habang magkatulong sila na nagluluto ng breakfast, ay masayang-masaya silang dalawa. Leon rin ang unang beses na nagluluto silang dalawa na magkasama at magkasintahan pa. Matapos nilang magluto ay kumain na silang dalawa. Nagsusubuan pa nga silang dalawa habang kumakain ng kanilang breakfast, kaya ang ingay-ingay nila kumain. Wala naman silang dalawa maistorbo dahil silang dalawa lang naman ang nandoon sa loob ng bahay. Malaya silang dalawa na gawin ang gusto nilang gawin. Walang sisita o pipigil sa kanila. "Ako na ang maghugas ng pinagkainan nating dalawa, baby," presenta ni Edward sa kanyang girlfriend na si Angela. "Ako na lang, baby," sabi naman ni Angela sa kanya. "Wag na, baby. Ako na lang ang maghugas," sabi pa ni Edward sa kanya. Napabuntong hininga tuloy si Angela bago muling nagsalita sa kanya. "Alam mo wala sa ating dalawa ang gustong magpaubaya ngayon, baby.
Mabuti pa siguro na tayong dalawa ang maghugas ng pinagkainan nating dalawa para wala nang masabi pa. Tutal magkatulong naman tayong nagluto ng breakfast kanina, kaya wala namang problema kung tayong dalawa pa rin ang maghugas ng mga pinggan na sabay. Sang-ayon ka ba sa sinasabi ko sa'yo, baby? Sabi ni Angela sa kanya. Wala naman na nagawa pa si Edward, kaya sumang-ayon na lang siya sa sinabing iyon ng girlfriend niya na si Angela na silang dalawa na lang ang maghugas ng pinagkainan nilang dalawa. He breathed deeply and said, "Okay, baby. Tayong dalawa na lang ang maghugas ng pinagkainan nating dalawa. Baka magalit ka pa sa akin kapag tumanggi pa ako, eh. Hindi naman ako magagalit, baby." Sabi ni Angela sa kanya sabay ngiti sa harapan niya. Leon, ang gusto ko para fair sa ating dalawa, kaya tayo ang maghugas kagaya ng ginawang pagluto natin ng breakfast, kung saan magkatulong tayo. Ngayon naman ay magkatulong na maghugas tayo ng mga pinanggan na pinagkainan nating dalawa. Her husband gave her a quick smile and nodded his head again. Ah, okay, baby. Maliwanag na sa akin ang lahat. Very good, baby. Mas maganda nga tong magkatulong tayo na maghugas ng mga pinanggan na pinagkainan nating dalawa para madaling matapos, sabi pa ni Angela sa boyfriend niya. Yeah, you're right, baby. Mas madali nga pag ganoon eh. Silang dalawa nga ang nahugas ng mga pinanggan na pinagkainan nilang dalawa, kaya madaling natapos yon. Edward kissed her lips again after that. Bago sumapit ang 11:00 ng umaga ay umalis na silang dalawa sa bahay para mamasyal. They're going to celebrate their love and relationship for the first time. Si Edward ang nagmaneho ng kotse ni Angela na girlfriend niya dahil siya mismo ang nagpresenta kanina bago sila umalis sa bahay nito. Habang ang isang kamay ni Edward ay nasa manibela, ang isa naman ay nakahawak sa kamay ni Angela. They're both happy as they spend the time together. Kumain sila ng dinner sa isang mamahaling restaurant na dalawa. Kaunti lang ang nandoon na kumakain. Si Angela ang magbabayad, ayaw naman niya na magbayad si Edward kahit gusto nito na ito nga ang magbayad. Tahimik lang silang dalawa na kumakain ng lunch. Leon na ang simula ng date nilang dalawa. Baka nga ay gabihin na silang dalawa na pag-uwi mamaya. Nang matapos silang kumain ng lunch ay nagpaalam naman muna si Edward kay Angela na pupunta siya sa restroom. Tumango naman si Angela na girlfriend niya sa kanya, ngunit wala itong kaalam. Alam na hindi naman talaga siya pupunta sa restroom. Iniwan niya muna ito sa loob ng restaurant at lumabas siya nang hindi napapansin nito. May nakita siyang flower shop malapit doon kanina habang nagmamaneho siya, kaya naisipan niya na bumili doon para ibigay sa girlfriend niya na si Angela. Dali-dali nga siyang pumunta sa flower shop na iyon at pumili ng magandang bouquet of flowers na ibibigay niya para kay Angela na girlfriend niya na ang akala ay pupunta siya sa restroom, ngunit hindi naman pala. Pinili nga niya para bilhin ang pinakamagandang bouquet of flowers na nandoon. Mahal ang presyo ng bouquet of flowers na iyon, ngunit okay lang yon sa kanya. Okay lang na mahal ang presyo ng bouquet na iyon dahil mahal naman niya ang pagbibigyan niya, kaya walang sayang yon kung iisipin. Angela Duisas liked the idea of giving her flowers often, but her boyfriend wants to give it to her. Wala naman silang magagawa pa kung ibigay na nga yon ng boyfriend niya sa kanya. Binayaran kaagad ni Edward ang hawak-hawak niyang bouquet of flowers na ibibigay niya kay Angela na girlfriend niya. Hindi na siya makapaghintay na ibigay na iyon dito. Lumabas na kaagad iya pagkabayad, dala-dala ang bouquet na iyon na inamoy-amoy niya. Ang bango-bango nito. Sigurado siyang aamoy-amuyin na naman iyon ni Angela na girlfriend niya. Pagkapasok niyang muli sa loob ng restaurant, ay dahan-dahan ang paglalakad niya patungo sa kinaroroonan ng girlfriend niya na si Angela na naghihintay sa kanya. Iniiwasan niya na hindi lumikha ng ingay para hindi siya mapansin na nasa likuran na siya nito. He wants to surprise her as he holds the bouquet of flowers he bought for her. Nang nasa likuran na nga siya ni Angela, ay tinawag niya ito at kaagad naman na lumingon ito sa tiyan niya. Nakita kaagad niya ang hawak-hawak ni Edward na napakagandang bouquet of flowers. Nalalaki ang mga mata niya pagkakita sa bouquet of flowers na ibinibigay ni Edward na boyfriend niya sa kanya. "This is for you, baby," nakangising sabi ni Edward sa kanya pagkalahad nito ng bouquet of flowers na binili niya sa kalapit na flower shop. Napaawang ang mga labi niya. Kaagad naman na kinuha ni Angela yon na binibigay ni Edward sa kanya. "Elevay, are you giving me this,
baby, nakaawang pa rin ang mga labi na tugon ni Angela kay Edward na boyfriend niya. Ninisya naman siya muli nito at nagsalita. You're my girlfriend and you don't have to ask me if giving you that bouquet of flowers, baby. Napabuga ng malamig na hangin si Angela pagkasabi ni Edward sa kanya. They only asking you, baby. May masama ba kung magtatanong iko sa'yo, ha? Sagot ni Angela sa kanya. Umupo siya muli sa harapan nito. Hawak-hawak na ni Angela ang bouquet of flowers na bigay sa kanya ni Edward na boyfriend niya. Wala naman, baby. Huwag ka na sanang magprotesta o magreklamo na binigyan kita niyan ngayon. Magkasintahan naman na tayo, di ba? Kahit nga nanliligaw pa lang ako sa'yo ay binibigyan na kita, eh. It's from my heart, baby, sabi ni Edward sa kanya bilang paliwanag nito. Hindi naman siya nagreklamo pa. Kinikilig na naman nga siya pagkabigay ni Edward ng baukwet na yon sa kanya. She sighed first and said, hindi naman ako magpuprotesta o magreklamo, eh. I accept it, baby. Thanks for giving me this. Inisyan niya si Edward na boyfriend niya. Nagpasalamat naman nga si Angela sa boyfriend niya na si Edward sa binigay nitong iyon sa kanya. She appreciates it very well. You're always welcome, baby. It's for you. I love you, nakangising tugon ni Edward kay Angela habang hawak-hawak ang isang kamay nito. Isa love you too, baby. Saan mo ba binili to, ha? Sagot naman ni Angela sa kanya. Tinanong niya ang gwapong boyfriend niya na si Edward kung saan nito binili ang bouquet of flowers na binigay sa kanya. Diyan lang sa labas. Malapit lang dito sa restaurant na to, eh. Nakita ko kasi kanina habang nagmamaneho ako papunta dito ang flower shop na malapit dito, kaya naisipan ko na bilhan ka, kaya umabas muna ako para bumili niya na hawak-hawak mo na ngayon, sagot ni Edward sa kanya. Tumango-tango naman siya pagkarinig sa sinabi ng boyfriend niya. Ah, ganoon ba? Ang paalam mo sa akin kanina ay pupunta ka lang sa restroom, di ba? Sagot ni Angela sa kanya. Yun nga ang paalam ko sa'yo, baby. Pumunta ka ba sa restroom, ha? Usisa pa ni Angela sa kanya. Huminga muna siya ng malalim at saka nagsalita, hindi, baby. Hindi ako pumunta sa restroom kanina. Dahilan ko lang yon sa'yo kasi malalaman mo na kaagad na bibigyan kita ng bouquet of flowers, kaya minabuti ko na huwag muna yon na sabihin sa'yo. Gusto kita sorpresahin kaya hindi ko muna ginawa yon. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo at yon ang naging dahilan ko. Sorry, baby. I hope you understand me. Nagsalita kaagad si Angela sa kanya, hindi mo naman kailangan na mag-sorry sa akin, baby. Napakababaw lang naman ng bagay na yon, eh. Naiintindihan naman kita kung bakit mo nagawa yon. Wala namang problema doon. Ang importante ngayon ay sinabi mo sa akin ang totoo. I would accept your reason, baby. You don't have to think about it, okay? Thanks ulit sa binigay mong bouquet of flowers sa akin. I love you, baby. Umiti si Edward sa kanya at nagsalita, thanks for that, baby. I love you too. Hinalikan ni Edward ang kamay niya at muli siyang kinilig dahil doon. Dala-dala ni Angela ang bigay ni Edward sa kanya na bouquet of flowers nang lumabas sila ng restaurant na yon. May mga taong nakatingin sa kanilang dalawa, ngunit hindi naman nila pinansin yon. Hindi naman silang dalawa kilala ng mga ito. Inggit lang ang mga to sa kanilang dalawa dahil nagmamahalan sila. 1 o'clock in the afternoon na. Inilagay ni Angela ang baukwet sa may backseat ng kotse niya pagkapasok nila sa loob. Ang boyfriend pa rin niya na si Edward ang nagmaneho ng kanyang kotse patungo sa susunod nilang pupuntahan. Gusto mo ba manood tayo ng movie sa sinihan, baby? Tanong ni Edward sa kanya habang nagmamaneho ito ng kotse. Naman, gusto kong manood ng movie sa sinihan. We never had chance to do it before, right? This is our first time to watch movie at the cinema as couple, nakanggising tugon ni Angela sa kanya. Edward smiled widely and said, ah, okay, baby. Ako ang magbabayad sa panonood natin ng movie sa sinehan. Kahit damihan mo pa ang bilhin mo na popcorn o ano pang kakainin mo as we watch movie at the cinema ay walang problema. Hayaan mo na ako ang magbayad, please. Marami tayong gagawin na first time natin bilang magkasintahan. Bahala ka, baby. Sinabi mo yan kaya ay hahayaan na lang kita.
Ayaw ko naman na kontrahin ka o pigilan dahil baka magalit ka pa sa akin yan, sabi ni Angela sa kanya. Hindi naman ako magagalit sa iyo, baby. Gusto ko lang na give and take tayong dalawa. Hindi puro give lang ang isa sa ating dalawa eh. Ayaw ko naman na isipin mo na ginagamit kita o ano pa, paliwanag na sagot ni Edward kay Angela na girlfriend niya. Angela licked her lips and said, hindi naman ganoon ang iniisip ko, baby. You don't have to think about it, okay? Wala iyon sa akin kahit ako ang gumastos, no? Alam ko naman iyon, baby. Nakakahiya naman kasi sagot ni Edward sa kanya na nakanguso. Hindi mo kailangan na mahiya sa akin, baby. Naiintindihan mo ba, ha? Hindi dapat, sabi pa ni Angela sa kanya at bumuntong hininga siya pagkatapos. Napangiwi si Edward sa sinabing iyon ni Angela sa kanya na hindi niya kailangan na mahiya. Hindi naman niya maiwasan na hindi makaramdam ng ganoon Pinark kaagad ni Edward ang kotse ni Angela sa parking lot ng mall. Doon kasi sila manonood ng scene. Pagkabiaba kaagad nila sa loob ng kotse ay hinawakan ni Edward ang mga kamay niya. Napatingin siya dito at naramdaman muli niya ang kakaibang kuryente na dumaloy sa katawan niya. Muli ni Angela naramdaman ang bilis ng pagtibok ng puso nito. Her boyfriend smiled at her and she smiled at him too. Pumasok sila sa loob ng mall na magkahawak kamay na dalawa. Wala naman masyadong nakatingin sa kanila. Maraming tao ang nasa loob ng mall at napakasikat naman nilang dalawa kung sa kanila nakatingin ang mga mata nito. Hindi nga nila kilala ang mga to at hindi rin sila kilala ng mga to. They couldn't believe that we're holding our hands while we're walking, baby. Masayang tugon ni Angela kay Edward na boyfriend niya habang magkahawak kamay silang dalawa na naglakad sa loob ng mall. Leon ang first time na holding hands silang dalawa na naglalakad sa loob ng mall bilang magkasintahan. Angela never experienced it before and she couldn't understand the happiness she felt as they both hold their hands. Her handsome boyfriend gave her a quick smile and said, "Yee, I know that. This is our first time again that we'll hold our hands while walking in public, baby. I knew that you never experienced it before, so death happy that you experience it now, baby. I know that you're happy. Am I right?" Angela nods her head quickly and said, "Yee, you're right, baby. I'm happy right now." Ganito pala ang pakiramdam na malaya kang nakakagalaw kasama ang taong mahal mo. I never experienced it before, so I'm thankful that you give me a chance to experience it, baby. How about you, huh? She is happy too, baby, nakangising tugon ni Edward kay Angela na girlfriend niya na kinindatan pa niya. Kinikilig rin naman ito. Bago silang dalawa pumasok sa loob ng sinehan, ay bumili na sila ng popcorn at iba pang gusto nilang kainin habang nanonood ng movie. Si Edward nga ang nagbayad lahat. Hinayaan lang ito ni Angela. Magkahawak kamay pa rin silang dalawa habang pumapasok sa loob ng sinehan, habang ang isa nilang kamay ay dala-dala ang mga binili nilang kakainin habang nanonood ng movie maya-maya. Ang lamig sa loob ng sinehan kaya unti-unting giniginaw si Angela. Napansin naman iyon ni Edward na boyfriend niya. Malalim na magsimula ang panonoori nilang movie na dalawa. Giniginaw ka ba, baby? Tanong ni Edward sa kanya nang mapansin nito na giniginaw siya. Tumango naman kaagad siya na may kasamang sagot, baby. Giniginaw nga ako Ang lamig kasi dito sa loob ng sinehan. Kasalanan ko naman dahil hindi ako nakadala ng jacket. Ganoon ba? Huwag mo nang problemahin pa yon, baby. Huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo, okay, sabi ni Edward sa kanya na hinubad ang leather jacket nito at binigay iyon sa kanya. You have to wear this, baby. Paano ka, baby? Ikaw naman ang giginawin niyan, tanong ni Angela sa kanya na may kasamang pag-aalala sa kanya dahil ito naman ang giginawin niyan dahil ibinigay sa kanya ang jacket nito. Edward gasped loudly and said, "Huwag mo na akong problemahin pa, baby. Kaya ko naman tisin ang lamig dito sa loob ng sinehan Basta sa'yo ay kaya kong magtiis dahil mahal kita. Hindi naman gaanong malamig Suotin mo na yan para hindi ka nalamigin pa, baby." Angela nods her head and said, "Okay, baby. I'm gonna wear this now, thanks for this, baby." He smiled at her again and said, "You're always welcome, baby. Basta ikaw ay walang problema. I'll do everything for you. Para hindi ako lamigin ay yayakapin na lang kita."
Girlfriend naman kita at saka hadilim naman dito sa loob ng sinehan. Umiti rin si Angela at kinurot ang dalawang pisngi ng gwapong boyfriend niya na si Edward. Tamang-tama nang tumigil na sila sa pag-uusap ay nagsimula na ang movie na pinapanood nila. Habang nanonood sila ay niyakap naman ni Edward si Angela na girlfriend niya para hindi siya masyadong lamigin. Enjoy naman silang dalawa na nanonood ng movie na iyon. Unang beses yun nilang dalawa na nanonood ng movie bilang magkasintahan. Tumagal ng mahigit 2 oras ang pinanood nilang fantasy action na movie. Hindi nga nilang dalawa naubos ang binili nilang kakainin kanina habang manonood sila ng movie. Dala-dala pa rin nila ang natira. Si Edward na lang ang nagdala nito habang magkahawak kamay pa rin silang dalawa na naglalakad palabas ng sinehan. "Did you enjoy the movie, baby?" Tanong ni Edward sa kanya habang naglalakad silang dalawa palabas ng sinehan. Iniangat ni Angela ang mukha niya at nagsalita kay Edward na boyfriend niya na hinihintay ang sagot niya. "Of course, yes, baby. I enjoyed watching the movie, baby. How about you? Did you enjoy it or not?" Sagot ni Angela sa kanyang boyfriend. Tinanong niya ito kung nag-enjoy rin ito ng pinanood nilang movie. "Yeah, baby. I enjoyed the movie. If I was going to give rating of it, I would give 10. How about you, ha?" Sagot ni Edward sa kanya. "I think 9.5 Really? Maganda naman siya pero nakulangan pa rin ako, eh. Bitin ako sa ending and I think baka posibleng magkaroon ng season 2 o part 2 para doon. Naresolba naman yung conflict. The characters have given justice they deserve in the end, but kulang, eh. Bitin ang ending, baby," sagot ni Angela sa kanyang boyfriend na tumango pagkasabi niya. "Ah, ganoon ba? Magkaiba pala tayo ng si." She quickly nods her head. Hindi na niya pinatapos sa sasabihin ang boyfriend niya dahil nagsalita muli siya dito. "Isa, no. We have different opinions about it, but it's normal. Ganoon naman talaga, eh, hindi pare, parehas ang bawat opinion natin minsan at walang masama doon, di ba? Do you agree with me, baby?" Sagot ni Angela kay Edward. "Yeah, of course. I agree with you. There are times na iba-iba rin ang mga opinion natin sa mga bagay at walang masama doon." "Tama ka naman sa sinabi mo, baby," sang-ayon naman na sagot ni Edward sa girlfriend niya na si Angela. Nang makalabas na silang dalawa sa loob ng sinehan, ay biglang tumunog ang cellphone ni Edward. Angela heard it too. "Someone is calling you, baby," wika ni Angela kay Edward. "You have to answer it first. Baka importante yan. Baka yung mga magulang mo ay tumatawag sa'yo and you have to answer it immediately." Kinuha naman kaagad ni Edward ang cellphone niya bulsa niya para tingnan ang caller. Akala niya ay ang mga magulang niya sa probinsya ang tumatawag sa kanya, ngunit hindi naman pala. Ang mommy ni Angela na si Dina ang tumatawag dito. Napakunot noo ito at napanguso. Nakita naman yon ni Angela na naging facial expression niya. Wala siyang balak na sagutin ang tawag ni Dina sa kanya. Hindi niya sinasagot ang tawag nito kaya ang ginawa niya ay pinatay na lang niya ang cellphone niya at humarap siyang muli kay Angela na nakatingin sa kanya ng medyo nagtataka. "Sino ba ang tumatawag sa iyo, baby? Bakit hindi mo sinagot ang tawag ng taong yon, ha?" Nagtatakang tanong ni Angela kay Edward na nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga bago nagsalita sa kanya. "Your mom is calling me." Malumanay na anunsyo niya kay Angela na nanlaki ang mga mata pagkarinig na mommy niya ang tumatawag kay Edward na boyfriend na niya ngayon. "Ano? Si mommy ang tumatawag sa'yo?" Pang-umpirma na tanong niya dito. Edward nodded immediately. "Yes, baby. Walang iba na tumatawag sa akin ngayon kundi ang mommy mo lang naman, eh. Hindi naman ang mga magulang ko ang tumatawag sa akin. Hindi sila tumatawag ng ganitong oras sa akin, eh. Kaya aminado ako sa sarili ko kanina na hindi talaga sila yon, eh." Sagot pa ni Edward kay Angela na napangiwi pagkatapos. She sighed deeply and said, "Bakit hindi mo sinagot ang tawag niya, ha? Palagi ba siyang tumatawag sa iyo, ha? Baby, palagi siyang tumatawag sa akin pero hindi ko naman sinasagot ang mga tawag niya, eh. Wala na akong gana na makipag-usap pa sa kanya. Alam mo naman siguro kung bakit. Sa iyo ba ay palagi ba siyang tumatawag, ha?" Paliwanag ni Edward sa kanya.
Hindi kaagad nakasagot si Angela sa naging tanong ni Edward sa kanya kung palagi ba na tumatawag sa kanya ang mommy niya. He's expecting that she's always calling her daughter Angela na girlfriend na niya ngayon dahil anak niya ito. Paano ba naman tatawag kay Angela ang mommy niya? Hindi pa naman silang dalawa nagbabati. Galit pa rin silang dalawa sa isa't isa, kaya paano tatawag si Dina sa kanya? Nag-isip-isip siya kung ano ang isasagot niya kay Edward. Sasabihin na ba niya ang totoo dito na hindi talaga silang dalawa maayos ng mommy niya o hindi muna? Ba't natahimik ka, baby? Tanong ni Edward sa kanya. Biglang naisip niya na magdahilan na lang muna kay Edward. Ayaw niya na sabihin dito ang totoo na nasa publikong lugar sila. Gusto niyang sabihin kapag silang dalawa lang ang tao. She wants to talk about it sa bahay nila kung saan silang dalawa lang naman ang magkasama at wala nang iba pa. May narinig si Angela na dalawang babae na magkaibigan na nagsabi na pupunta ito sa restroom, kaya naisip niya na pumunta rin muna sa restroom bilang dahilan upang hindi na muna nila pag-usap ang tungkol sa bagay na yon. At isa pa ay gusto niyang nag-enjoy silang dalawa ni Edward buong araw, kaya ayaw na muna niyang pag-usapan yon, lalo na tungkol sa mommy niya. Punta muna tayo sa restroom, baby. I need to pee. Samahan mo muna ako please, sagot ni Angela kay Edward bilang pagdadahilan niya. Tumango naman si Edward sa kanya at nagsalita, okay baby. Samahan na muna kita doon. Tara. Pumunta muna nga silang dalawa sa restroom. Nakahiga si Angela nang maluwag pagkapasok niya sa loob ng restroom. Naiihi rin naman siya kaya umihi na lang siya. Naghihintay naman sa kanya sa abas ng restroom si Edward na boyfriend niya. Pinagtitinginan tuloy ito ng mga babae doon. Hindi naman pinapansin yun ni Edward dahil ayaw niya na magsilo si Angela kapag pinansin niya kahit isa man lang sa mga babaeng pilit na nagpapapansin sa kanya. After few minutes ay lumabas na si Angela mula sa restroom ng mga babae. Nawala na sa isipan nilang dalawa ang pag-usapan ang tungkol kay Dina lalo na si Edward. Alam mo ba na habang naghihintay ako sa labas ng restroom ay panay tingin ang mga babae sa akin, baby? Kwento ni Edward sa girlfriend niya na si Angela habang dahan-dahan silang naglalakad sa loob ng mall. Talaga ba, baby? Her boyfriend nods quickly. Baby. Yung iba nga ay pilit na nagpapapansin sa akin, kwento pa niya kay Angela. Ganoon ba? Ang hot ang gwapo mo kasi kaya ganyan sila sayo, baby. May pinansin ka ba sa kanila kanina? Tugon ni Angela sa kanya na may kasamang tanong kung pinansin ba niya ito. Wala, no. Wala akong pinansin sa kanila kahit isa man lang, baby. Mabilis na tugon ni Edward sa kanya. Bakit naman? Lisipin ng mga iyon ay napakasuplado mo naman. Sabi ni Angela kay Edward na boyfriend niya. Okay lang kung sabihan nila akong suplado. Hindi ko pa rin sila papansinin, Hinayaan ko lang sila. Ayaw ko naman napansinin sila, Bakit naman, ha? Bakit mo ayaw napansinin sila? Tanong ni Angela sa kanya. Kasi ayaw ko na magselos ka kapag nakita mo ako na pinapansin sila, kaya hindi ko ginawa yon, paliwanag ni Edward sa kanya. Kinilig naman si Angela sa sinabing iyon ni Edward sa kanya. Sa sinabing yon nito ay napagtanto niya na loyal ito sa kanya. Talaga ba? Nakangisi pang tugon niya. Ayaw ko na magselos ka, baby. Magsiselos ka ba kapag nakita mo akong may pinansin man lang kahit isa sa kanila, ha? Tanong ni Edward sa kanya. Of course not. Bakit naman ako magsiselos, di ba? Porke kausap mo na ay pagsiselosan ko na? Hindi ako ganoon, baby. Yung mga selos ng selos makita lang na may kausap na iba ang partner nila, ay yan ang mga taong ang daming insecurities sa katawan at walang tiwala sa partner nila. Wala akong insecurities masyado sa katawan, mayroon naman siguro pero kaunti lang at saka may tiwala ako sa'yo, baby. I have trust in you, okay? Your love is the trust and that's the most important thing, right? Sagot ni Angela kay Edward na napahanga sa sinabi niyang iyon. Tama naman si Angela sa sinabi niyang iyon, naglakad-lakad pa silang dalawa sa loob ng mall na magkahawak kamay. Wala naman pakialam ang mga tao sa kanila sapagkat hindi naman sila kilala ng mga to at hindi rin nila kilala ang mga taong nakakasalubong nila. Pumunta sila sa isang bookstore. Tumingin-tingin si Angela ng mga libro na magugustuhan niyang basahin habang ang boyfriend niya na si Edward ay nakasunod lang sa kanya.
Mahilig ka palang magbasa ng mga libro. Ngayon ko lang nalaman, wika ni Edward sa kanya. Napalingon muna si Angela sa boyfriend niya na nakabuntot lang sa kanya habang tumitingin-tingin siya ng mabibili niyang libro kung may magustuhan niya siya. Ninisyan niya ito at saka nagsalita, hindi naman masyado akong mahilig magbasa ng mga libro, eh. Hindi kagaya ng iba na kulang na lang ay sa library o bookstore na tumira. Hindi naman ako gaanong ka-voracious sa pagbabasa ng mga libro. Pag may gusto lang ako na basahin ay saka lang ako nagbabasa, baby. Ikaw? Mahilig ka bang magbasa ng mga libro, ha? Edward sighed first and replied, hindi naman, baby. Hindi naman ako mahilig magbasa ng mga libro. Nagbabasa rin naman ako pag may gusto akong basahin. Elba kasi ang hilig ko kasi. Talaga ba, baby? Ano pala ang hilig mo? Maari ko bang malaman, ha? Tanong ni Angela sa kanya, likawd. Napakunot noo tuloy si Angela sa sagot ng boyfriend niya sa tanong niya. Ha? Ako, tanong pa niya sabay turo sa sarili niya. Edward nodded immediately and said, yes, baby. Ikaw ang hilig ko at wala nang iba pa. Hindi malaman ni Angela kung matutuwa ba siya o kikiligin na naman siya sa sinabing yon ni Edward na boyfriend niya bilang banat ito sa kanya. Hindi muna siya nagsalita. Kinunutan niya ito ng kanyang noo. Nakangising nakatitig pa rin sa kanyang mga mata ang gwapong boyfriend niya na si Edward. Kinikilig na naman tuloy siya kahit sa mga titig nito na para bang gusto na naman siyang angkinin. She slowly opened her mouth and speaks, ako pala ang hilig mo, baby. May ganoon pala, no? Akala ko mga ibang bagay lang ang pinagkakahiligan, ngunit hindi pala. Maging ako pala ay pwedeng kahiligan ng isang kagaya mo. Her boyfriend nods her head and said, of course, baby. Ikaw ang kinahihiligan ko at wala nang iba pa. Kinindatan pa ni Edward siya, kaya maman ay mas lalong kinilig pa siya. Hahalikan sana siya ni Edward nang pigilan niya ito. Baby, wag dito sa loob ng bookstore please. Nakakahiya sa mga taong nandito. Dito mo pa talaga ako hahalikan sa loob ng bookstore. Tinalo pa natin ito ang mga romance novels sa ginagawa natin na to, sabi ni Angela sa kanya. We're better than fiction books. We're real, baby. They aren't real. We're perfect romance, we're writing our own love story, baby, don't you know that, ha? Sagot ni Edward sa kanya na nakangisi. Enough na muna niyan, baby, baka hindi ko kayanin ay magawa natin ang hindi pwedeng gawin sa publiko. Nakangiting tugon ni Angela sa boyfriend niya na si Edward na ganoon rin naman. Kailangan ko pa mamili ng babasahin na libro, baby. He sighed deeply and said, baby, kung iisipin niya ay hindi mo na kailangan pa ng mga romance novels na babasahin para magpakilig sa'yo dahil nandito naman ako sa tabi mo para pakiligin ka oras kung gugustuhin mo, Magsabi ka lang dahil pakikiligin kita ng todo-todo. Natawa si Angela sa sagot ni Edward sa kanya. Kung bumabanat ito sa kanya ay babanat rin siya. Hindi ko na kailangan na magsabi pa sa'yo na pakiligin mo ako oras-oras dahil kahit hindi naman ako magsabi ay pinapakilig mo na ako. Sagot rin niya kay Edward na boyfriend niya. He chuckled and pinched her nose and said, kanina pa ako nanggigil sa'yo, baby. Kung tayong dalawa lang ang magkasamang dalawa ay baka inangkin na kita. Pasalamat ka ay nandito tayo sa pampublikong lugar, kung wala ay baka ano, ha? Tanong ni Angela sa kanya. He smiled again and mumbled, they'll make love to you again. Sa sinabing yon ni Edward sa kanya, ay pakiramdam niya ay muli na naman nabuhay ang lahat ng cells niya sa katawan. Nag-iinit ang katawan niya. Napamura siya sa isip niya. Nakabili naman siya ng 2 libro na napili niyang bilhin para basahin kapag may free time siya. Lumabas naman kaagad silang 2 ng bookstore. Nakaramdam silang 2 ng gutom kaya naman ay nagdesisyon sila na magmerinda muna. Saan na naman ba tayo pupunta, baby? Saan mo pa gusto na pumunta tayo, ha? Tanong ni Edward sa kanya. She shrugged her shoulders and said, I don't know, baby. Saan mo ba gustong pumunta tayo ngayong araw na to, ha? Bahala ka kung saan mo ako dalhin, baby. Ang aga pa naman umuwi Kung napapagod ka na ay magsabi ka lang dahil uwi na tayo. Hindi na tayo mamasyal pa. Magpahinga na lang tayo sa bahay niyo, sagot ni Edward sa kanya. Maybe we can go to the amusement park. Hindi pa naman ako napapagod, baby.
Wala naman tayong ibang gagawin sa bahay, kaya mamaya na lang tayo umuwi. Kung gusto mo na pumunta tayo sa amusement park after natin kumain ng dinner, ay walang problema sa akin. Di ba may mga rides doon? Sagot ni Angela sa kanya. Edward gave her a quick nod before he speaks to her. Yes, baby. Maraming rides doon at pwede nating gawin habang nandoon tayo. Malilibang tayong dalawa. Masaya nga doon kaysa dito sa mall eh. Ang tagal ko na rin na hindi nakakapunta sa mga amusement park. I'm excited na pumunta mamaya, nakangising tugon ni Edward kay Angela. Same with me, baby. Ang tagal ko na rin na hindi na nakakapunta sa mga amusement park. I think this is the perfect chance na pumunta muli tayo, sabi rin ni Angela sa kanya na nakangisi. Excited rin ako na pumunta, no? Kaya ubusin na muna natin tong kinakain natin na merinda para makapunta na tayo doon. Excited na talaga ako, baby, saad pa ni Edward kay Angela. Yeh, me too, baby. Inubos na muna nilang dalawa ang kinakain nila na merinda bago pumunta sa amusement park na yon kung saan nakakasigurado silang dalawa na medyo enjoy sila. Super excited na rin silang sumakay sa mga rides kahit nakakatakot lalo na si Angela. Gusto niyang sakyan ang iba't ibang rides doon. Maraming mga tao ang naabutan nila doon sa amusement park. Karamihan ay mga bata na enjoy kasama ang mga magulang nila. Habang naglalakad silang dalawa na magkahawak, kamay ay nakakita si Angela nang nagtitinda ng cotton candy kaya lumapit sila doon para bumili. Feeling bata lang siya. Bumili rin siya ng headband na kulay pink at suot-suot niya yon. Pinagtatawanan siya ni Edward kapag tumitingin ito sa kanya. Para kang tanga sa totoo lang, baby, sita ni Angela kay Edward na boyfriend niya. Tawa ka ng tawa kahit wala naman nakakatawa. Pinagtatawanan mo lang ako ng walang dahilan eh. Gusto ko lang naman na mag-feeling bata pa. Naiinggit kasi ako sa mga bata. Kumakain pa rin siya ng cotton candy na binili nila kanina. Ayaw naman kumain ni Edward ng cotton candy. Tumawa lang, tanga na kaagad. Ganoon ba iyon, baby? Tugon ni Edward sa kanya na nagpipigil ng kanyang tawa. Pinagtatawanan mo kasi ako kahit wala naman dahilan eh. Ang cute-cute ko kaya tingnan, di ba? Sabi ni Angela sa kanya na inayos pa ang kanyang headband at nagpa-cute sa gwapong boyfriend niya na parang isang bata na nagpapa-cute sa harapan ng kamera. Hindi na naman nakapagpigil si Edward, kaya natawa na naman ito sa kanya. Nainis tuloy si Angela, kaya naman ay kinurot siya sa braso nito. Napadaing siya, aray ko naman, baby. Sinasaktan mo na ang boyfriend mo. You're so abusive na, eh. Anong abusive ang sinasabi mo diyan, ha? Naiinis na ako sa'yo kanina pa kakatawa mo. Pinagtatawanan mo ako kanina pa. Hindi ka nakikipag-cooperate sa akin ngayon. Gusto ko lang naman magsaya na parang isang bata, eh. Minsan lang naman to kaya susulitin ko na. Sige ka, pag pinagtatawanan mo pa ako ay makikipaghiwalay na ako sa'yo. Sagot ni Angela kay Edward na may kasamang pananakot. Biro lang naman niya yon. Nakapag-react kaagad si Edward sa sinabing yun niya. Huwag naman ganoon. Huwag mong gawin yan, baby. Ayaw ko na makipaghiwalay ka sa akin, okay? Mahal kita at ayaw ko na mawala ka sa buhay ko. Hindi na ako tatawa pang muli, hindi na kita pagtatawanan pa. Hahayaan na lang kita sa kung ano nang gusto o trip mo ngayon dito sa amusement park. Huwag ka lang talaga makipaghiwalay sa akin dahil ibang usapan na yan, eh, nakangusong tugon ni Edward sa kanya. Very good. Takot ka lang pala hiwalayan kaya umayos ka, baby. Stop laughing at me, okay? Useless lang ang pagtawag mo sa akin na baby kung hindi ka man lang nakikipag-cooperate sa akin tapos sasabihan mo pa ako ng napaka-abusive ko. Mahiya ka nga, baby, sagot ni Angela kay Edward. Sorry, baby. I love you and I don't want to lose you. Sige lang, ipagpatuloy mo lang yan, baby. Ang cute-cute mo ngang tingnan. Para ka talagang tunay na baby-baby ng buhay ko, sabi ni Edward kay Angela na may kasamang banat. Napangiti naman si Angela sa sinabing yon ng boyfriend niya. Kilig na naman siya.